posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Some Lessons from Abraham. Paano po ba tayo nagre-react kung merong mga di magagandang nangyayari sa mga taong maituturing nating masasama naman? Sa katunayan, paano tayo magre-react kung merong dilubyo na nangyayari sa mga taong ayaw natin o kinaiinisan pa nga? O lalo na mga taong gustong-gusto natin na sila ay magdusa o maparusahan. Yan po ang tema ng ating munting pag-aaral mula sa buhay at ilang kabanata ng buhay ni Abraham. Some Lessons from Abraham. At ang nawa ang mga pag-aaral na ito nga ay maging patuloy na kaliwanagan ng ating buhay. Genesis 18:1-2. The Lord appeared to Abraham near the great trees of Mamre while he was sitting at the entrance to his tent in the heat of the day. Abraham looked up and saw 3 men standing nearby. When he saw them, he hurried from the entrance of his tent to meet them and bowed low to the ground. Nawa pagpalain tayo ng Panginoon sa mga salitang ito at sa mga susunod pa. So sa pantalang napakainit ng panahon at alam niyo po ang Middle East ay disyerto, kaya talagang napakainit. Sa kainitan na yan ay sa kalagitnaan ng araw ay may 3 dumating na mga hindi kilala itong si Abraham. At ang kanyang unang ginawa ay dali-dali siyang tumayo at sinalubong niya ang mga ito at siya ay nagpatira pa sa lupa, yumuko ng ubod lalim. It was really the Lord, accompanied by 2 angels. So the Lord made a personal appearance to Abraham, and Abraham paid the strangers great respect. Verses 3-5 of the same chapter, Genesis 18. He said, "If I have found favor in your eyes, my Lord, do not pass your servant by. Let a little water be brought, and then you may all wash your feet and rest under this tree. Let me get you something to eat so you can be refreshed, and then go on your way. Now that you have come to your servant." "Very well," they answered, "do as you say." Agad-agad naman itong si Abraham na nag-alok ng kanyang hospitality. Now, it's very important in ancient times to be hospitable to strangers because there were no hotels, there were no restaurants. So technically, if you were traveling in a foreign land, you are really weakened. You are considered a very weak person, far from the protection of your family, and also far from food supply and even from shelter. Kaya napakahalaga yung hospitality. Genesis 18:6-8. So Abram hurried into the tent to Sarah. "Quick," he said, "get 3 seahs of fine flour and knead it and bake some bread." Then he ran to the herd and selected a choice tender calf and gave it to a servant who hurried to prepare it. He then brought some curds and milk and the calf that had been prepared and set these before them. While they ate food, he stood near them under a tree. Mapapansin natin ang mga detalye ng paghahanda ni Abraham, very personalized. Abraham was a very rich man and he was surrounded by servants, pero siya pa rin ang pumili ng kakatayin na hayop, siya ang naghain, at habang kumakain ng kanyang mga panauhin, siya ay nakatindig lang na parang isang alila, parang isang servant, at hinihintay niya kung anong kailangan at siguro siya ay nag-aabot, tumutulong. He just stood near them under a tree. Verses 9-15. "Where is your wife Sarah?" they asked him. "They're in the tent," he said. Then the Lord said, "I will surely return to you about this time next year, and Sarah your wife will have a son." Now Sarah was listening at the entrance of the tent, which was behind him. Abraham and Sarah were already old and well advanced in years, and Sarah was past the age of childbearing. So Sarah laughed to herself as she thought, "After I am worn out and my master is old, will I now have this pleasure?" Then the Lord said to Abram, "Why did Sarah laugh and say, 'Will I really have a child now that I am old?'"
Is anything too hard for the Lord? I will return to you at the appointed time next year, and Sarah will have a son. Sarah was afraid, so she lied and said, I did not laugh. But he said, yes, you did laugh. So the Lord promised a son to Sarah. Magandang topic, but not our main topic now. Genesis 18, verse 16. When the men got up to leave, they looked down toward Sodom, and Abraham walked along with them to see them on their way. Matapos ianyayahan ang mga tapanauhin, matapos paglingkuran at pakanin, ngayon ihahatid pa ni Abraham hanggang hangganan ng kanyang lupain, hinahatid-hatid pa niya. This is supreme etiquette, good manners. Alam nyo, pagka kayo'y bisita ng isang tahanan, kung paano pagpapahalaga sa inyo, kung hanggang saan kayo hinahatid. Kung nakaupo yung host nyo, aalis ka na, o sige, bye-bye, ni hindi tumayo, alam mong yun lang ang pagtingin sa'yo. Liban na lang, talagang napakapalagay na ng inyong loob na hindi nyo na kailangan ng sobrang ceremonious manners. Pag hinatid ka hanggang pintuan, may pagpapahalaga, pero hanggang baba ng bahay o hanggang bus stop o parking lot, hinatid ka pa, alam mong talagang may pagpapahalaga sa'yo. At kung hanggang bahay mo sumama pa, talagang ayaw nang humiwalay. Alam mo, ugali natin mga Pilipino, katulad dito mga tao sa Biblia, kasi pare-pareho tayong mga taga-silangan, maintindihan natin ang mga ibig sabihin ng ginagawa nila. So he walked along with them. Hindi madaling gawin yon sa init ng araw at sa tindi ng init ng panahon. Mas masarap na mag-goodbye ka na lang sa pintuan mo at lumakad na sila dahil babalik ka pa mag-isa, mainit. Genesis 18:17 to 19. Then the Lord said, shall I hide from Abraham what I'm about to do? Naisip ito ni Lord nung naglalakad na si Abraham. So kung nag-goodbye na lang sa pintuan, tapos na. No? Dahil sumama pa, naisipan pa ni Lord, paglilihiman ko pa ba ito? Itong Abraham na to? Abraham will surely become a great and powerful nation, and all the nations on the earth will be blessed through him. For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him. So the Lord considered sharing confidence with Abraham. Alam naman natin ang mission ng Diyos, kaya may kasamang dalawang alalay na anghel. Sisiya sa atin niya kung totoo ang mga sumbong tungkol sa kasamaan ng Sodom, lungsod na malapit kay Abraham. Kaya siya naparaan dito kay Abraham sa kanyang tent bago siya nakarating sa pupuntahan. Genesis 18:20 to 21. Then the Lord said, the outcry against Sodom and Gomorrah is so great, and their sin so grievous, that I will go down and see if what they have done is as bad as the outcry that has reached me. If not, I will know. So dito pa lang nakikita natin yung mga ibinubunyag ng Biblia tungkol sa karakter ng Diyos. Nakikinig siya sa mga sumbong. At may mga nagsusumbong tungkol sa kasamaan ng mga tao sa Sodom. Parang much later din, nakinig siya sa mga sumbong laban naman sa pang-api ng mga Egyptians sa mga Israelites. Kanya titingnan ko kung gaano na nga ba talaga katalamak ang kasamaan na ito. Nakita rin natin sapagkat si Abraham ay nagpasya na haba-habaan pa ang pakikipag-fellowship sa Diyos, nasabihan siya tuloy ng isang bagay na kung hindi niya pinagtyaga ang samahan niyo sa paglalakad, ay hindi na sana niya malalaman pa. Kaya dapat hindi ka agad-agad bumibitaw sa Panginoon kahit inconvenient, kahit mainit o maginaw. Yung huwag kang laging nagmamadaling umuwi, huwag kang nagmamadaling bumitaw, tapusin ang iyong pakikitungo sa Kanya, tapusin agad ang iyong dasal. Dahil sa hinaba-haba, nakakaisip pa siya ng paraan kung paano ka papagpapalain. As we have seen in the verses. So the Lord revealed His fact-finding mission to Abraham. Genesis 18:22 to 25. The men turned away and went toward Sodom, but Abraham remained standing before the Lord. Tatlo ang dumating, sapagkat si Abraham ay nandun at hindi siya umalis sa harap ng Panginoon. Yung dalawa na lang naunang lumakad, naiwan pa ang Panginoon dahil nandun pa rin naman si Abraham. Nakita nyo na habang gusto nyo makipag-fellowship sa Diyos, di kayo lalayasan, nandun pa rin siya. Kadalasan tayong unang-una nagpapaalam. Kung hindi ba sa prayer lang, kayo naman talaga nagsasara, amen, good night, tulog na. Pero kung gusto nyo panghabaan, nandun pa siya. So, ang tao habang gusto pa niyang nandun ng Diyos, nandun pa rin ang Diyos.
So nagpaiwan pa ang Panginoon at yung dalawa na una. Verse 23, Then Abraham approached him and said, Will you sweep away the righteous with the wicked? What if there are 50 righteous people in the city? Will you really sweep it away and not spare the place for the sake of the 50 righteous people in it? Far be it from you to do such a thing, to kill the righteous with the wicked, treating the righteous and the wicked alike. Far be it from you. Will not the judge of all the earth do right? Sa tagal ng pakikitungo nitong si Abraham, natansya na niya kung papaano siya kikilos at magsasalita sa harap ng Panginoon. Abraham remained standing before the Lord. Remember, kanina, Abraham was standing to serve. Now, he has earned the right to stand before the Lord and engage the Lord in a very intelligent exchange. Sabi niya, di naman yata gagawin ng isang tulad ninyo ang sinabi ninyo. Tutupukin nyo ang lahat, isang buong lungsod. Paano kung merong 50 mabuti man lang doon? Ibig niyo sabihin, kalilimutan nyo na lang yung 50 sa galit nyo doon sa iba? Naku, malayong gawin nyo ito. Hindi nyo ito gagawin. Sinapsychologize pa ngayon itong si Abraham ang Diyos, no? What is important here, brothers and sisters, is that Abraham engaged God. What can we learn? That we can engage God. Hindi nakakatakot mga tuwiran, hindi nakakatakot ilapit ang mga bagay, kasi kahit naman hindi nyo sabihin ng inyong bibig, nabunyag na rin sa Panginoon yung inisip nyo eh. So pwede kang magsabi, I don't think that that is the right thing to do. You are the judge of all the earth. Hindi naman siya pinarusahan eh. But remember, he earned the right to stand to engage God because earlier he stood to serve. Ngayon, kung wala ka naman ka-service, engage ka pa ng engage, no? Baka malasing ka sa buhay niyan. So, nagsiserve siya. Sa pagsaserve niya, gusto mong sabihin na nagkapalagayan sila ng loob kahit paano dahil naglakas ng loob itong si Abraham eh, na sabihin yung ganung mga bagay. Genesis 18:26, the Lord said, okay, if I find 50 righteous people in the city of Sodom, I will spare the whole place for their sake. So Abraham directed the conversation. Nakita ninyo? You know why we can do this? Because man was created in God's image. No matter how damaged we are, there is the spark of the divine in each one of us. Because we were created in God's image. And that image of God, the Spirit of God that lives in our hearts, can engage the living God. Binigyan tayo ng Panginoon ng ganung pribilehiyo na makipagtalastasan at makipanayam sa Kanya. Not as foreigners, because the divine is in us. Yan din yung sinasabi ni Jesus na the kingdom of God is within you. Yung sinasabi sa Corinthians that you are the temple of the Holy Spirit. Because the Spirit of God lives in you. At pag atin pong natanto yung pribilehiyo na yon, yung kagandahan na yun ng katotohanan, makikita natin na maaari tayong makipagtalastasan sa Diyos. Hindi ka laging nangangayupapa, hindi ka laging takot, lalo't wala ka namang sukat, ikatakot at atraso para itago. No? So Abraham directed the conversation. Siya na ang nag-guide kung saan pupunta ang usapan. Sinabi niya, kung may 50 ba, sisiraan niyo pa rin? Sabi niya, sige, kung may 50, hindi na. Yung number na ibinigay niya, ang number ngayon na pinag-uusapan nila. He was leading the agenda. No? And God acceded. Nagbigay. No? Nagbigay, nagparaya. Sige, sabi ganon, kung may 50, hindi na natin gagawin ito. Genesis 18:27-28. Then Abraham spoke up again. Now that I have been so bold as to speak to the Lord, though I am nothing but dust and ashes, what if the number of the righteous is 5 less than 50? Will you destroy the whole city because of 5 people? Huh? If I find 45 there, he said, I will not destroy it. Bantayan niyo ang usapan, napakaganda nito. Sabi niya, paano kung hindi 50? 45 lang. Kulang lang ng 5. Dahil lang sa 5 kulang, papatayin niyo na ang lahat. Naging 5 na lang ngayon yung kulang. No? Pinag-uusapan, 5 na lang. 5 na lang yung kulang, papatayin niyo pa. You see how it was being channeled by Abraham
Sabi naman ni Lord, o sige, kung may 45, ligtas na silang lahat. So Abraham with sublime etiquette bargained. Yung di man dapat, sabi niya, though I am nothing but dust and ashes. May equivalent tayo sa ating culture niyan, yung di man dapat. Magsalita na po, di man dapat. Di man po karapat dapat. Kundi man, kaya nauso yung kantang kundi man ako ibigin. Kung hindi man ako kaibig-ibig, tapunan mo na rin ang konting pagtingin at kahabagahan ng iniluluhog na pag-ibig. Yung etiquette, no? Yung ganda ng pagsasalita, no? Ng mga taga-silangan. Sabi niya, di man ako dapat, tatawad na rin ako. Sabi niya ganon. At sabi naman ng Panginoon, o sige, kung may 45 na mabuti, pwede na. Once more, nagbigay ang Diyos. Verse 29. Once again, He spoke to him. What if only 40 are found there? He said, for the sake of the 40, I will not do it. No? Genesis 18:30 to 33. Then he said, may the Lord not be angry, but let me speak. What if only 30 can be found there? He answered, I will not do it if I find 30 there. Abraham said, now that I have been so bold as to speak to the Lord, what if only 20 can be found there? He said, for the sake of 20, I will not destroy it. Then he said, may the Lord not be angry, but let me speak just once more. Huling tawad. What if only 10 can be found there? He answered, for the sake of the 10, I will not destroy it. When the Lord had finished speaking with Abraham, he left, and Abraham returned home. Bakit natapos ang usapan? Tinapos din ni Abraham, sabi niya, huling tawad na po. Hindi ang Diyos ang nagsabing, sobra ka na. Tama na yan. Siya nagsabi, tama na po, huli na. Alam niyo ang nangyari sa kasaysayan, ha? Walang nakitang 10. Dapat sinabi mo kay Abraham, ba't hindi mo nalang sinabing, wag na lang niyang gawin? Pumayag na ng pumayag eh. Naka-6 na payag na. Di ba? Pero siya ang nag-limit sa sarili niya. Huling tawad na lang po. Hindi naman siya pinapagalitan eh. Anong lesson natin yan mga kapatid? Tayo ang nagli-limit sa blessing na hinihingi natin sa Diyos. Diyos ko, papasahin mo pa lang po ako sa test kahit 75. Ba't kayo hindi humingi ng 100? No? Bigyan mo naman po kami ng pambayad ng kuryente bukas. Ba't hindi ka na rin humingi ng pambayad ng tubig next month? Ba't di mo damihan ng hingi? Hindi ka naman tinatasahan ng Diyos eh. What we receive from God very often is not determined by His capacity to give because His capacity is limitless. But it is determined by our capacity to believe that we can receive it. Kaya ang linaw-linaw sa Bible, ask and it will be given you. Sabi ganon, ask. Pero makikita po natin na itong si Abraham, kung gano'n siya kalakas ng loob na humingi, gano'n din naman kabukas yung puso niya na magbigay eh. No? Hindi naman siya one way ang relasyon sa Diyos eh. Nag-serve siya ng nag-serve. Pero ang dapat nating tandaan, hindi naman niya alam yung mangyayari. Nag-serve siya out of malinis na puso. Later on, kasa-serve niya at ayaw pa niyang umalis doon, kaya lang sinabi sa kanya yung mission. Kaya siya nakipagtawaran. Pero hindi na ngayon wala siyang kahawak-hawak sa kamay niya para makipagtawaran dahil nauna na siya, at least sa paniningin ng tao, na gumawa ng mabuti. May itinanim. So, pwedeng umani. The bargaining, ang pakiusapan, went down to 10, and as we all know, the rest is history. What are some lessons to be learned from Abraham at this episode? As we've already mentioned, but let's just be very clear, stand to serve so that you can stand to plead. Stand to give, then you can stand to receive. Magtanim muna kayo bago niyo naman gustuhin umani. Sa katunayan, yung tanim ng tanim, kahit hindi iniisip umani, aani rin yun eh. Kasi the law of agriculture is that when you plant, you will harvest. Mas marami kang tinanim, mas marami kang pwedeng anihin. Obviously, God was pleased with Abraham's courtesy. God was very pleased with Abraham's hospitality as to agree to become his guest. Nakita niyo yung gradation, yung pag-improve ng kwento. Una, pumayag siyang tumuloy sa tahanan ni Abraham. Pangalawa, he blessed Sarah.
walang-wala sa hinagap nitong si Abraham na pati yung asawa niyang may edad na't lahat-lahat ay magkakaroon pa ng anak. Dahil nagbukas siya ng tahanan sa Diyos. Mga kapatid, pag nagbukas kayo ng tahanan sa Diyos, maraming mga ayaw magkaanak ang magkakaanak. Ang ibig sabihin lang, magkakaroon ng buhay yung walang buhay. Magkakaroon ng pag-asa yung walang pag-asa. Yung mga imposible, magiging posible. Hindi naman lahat tayo ngayon siguro kakatukin ng Diyos sa ating pinto at gusto niyang kumain. Pero yung mag-host kayo sa bahay niyo ng prayer meeting, mag-host kayo ng Bible study, o kaya dalhin niyo ang patotoo ng inyong pananalig sa inyong tahanan, dalhin niyo ang salita ng Diyos, magbukas kayo ng radyo, ng TV, ng computer para pumasok sa inyong bahay yung mga salita ng Diyos. Meron doon mga Sara na biglang manganganak. Biglang magkakaroon ng buhay, biglang magkakaroon ng pag-asa. Napakaganda ng kwentong ito. Hindi lang dahil sa mga talagang naganap na kwento, kundi sa mga symbolisms nun sa ating buhay. That when you are willing to be disturbed, that when you are willing to be inconvenienced by welcoming God into your home, you will surely be blessed. God was so pleased with Abraham that He let Abraham into His confidence. Sinabihan niya ng kanyang balak. Hindi ba maganda na malaman niyo ang balak ng Diyos para makapaghanda-handa kayo sakali? Maipwesto natin ating sarili at mga mahal natin sa buhay at pati mga hindi natin mahal. Yan ang tinatawag na discernment. Hindi ka na siguro ngayon bubulungan ng Diyos ang gagawin niya, pero yung mga tao po na malapit sa Diyos, nararamdaman nila ang kalooban ng Diyos. Nadadama nila ang pintig ng puso ng Diyos. Napupulsuhan nila ang Diyos. Nakakakilo sila sang-ayon sa kagustuhan at sa plano ng Diyos. Nababawasan ang mga pagkakamali, nadadagdagan ang mga ginagawang tama, ang ending lang nun, lalong nabe-bless. God was pleased with Abraham that he acceded to his request. Anong nakita natin dito? Obserbahan nyo. Kung bibilangin natin, kung magiging technical tayo, bagamat di ko laging ipinapayong gawin nyo to, but for now, just for fun, bilangin natin ang mga ginawa ni Abraham para sa mga bisita. 1, he hurried to meet the group. Pwede naman niya huwag pansinin eh. Number 2, he bowed low. Pwede namang i-meet lang niya, pero huwag na siya mag-bow. Number 3, he invited them to refresh and eat in his tent. Number 4, he served them while they were eating. He actually prepared what they ate, and he served it personally. And then after they have eaten, he walked along with them. 6. Ilang tawad ang ginawa niya? Una, 50. Tapos 45. Tapos 40. Tapos 30. Tapos 20. Tapos 10. 6. Parang itinakda na kung anong itinanim niyang kabutihan, yun ang aanihin niya. Pero di ba kulang ang 6? Sa Bible, 7 perfect eh. May isa pa siyang kulang. Siguro dapat nagpabaon siya. Magbaon pa kayo. No? Kung Pilipino siya, may pabaon ito, 7 to. No? Kaya ngayon, hindi na siya nakatawad ng 0. No? May kulang yung ginawa niya, may kulang din yung tawad niya. Pero hindi yan doktrina. Yan ay dahil lang sa aking makating isip. No? Na binilang-bilang kung kailan yung ginawa niya, binilang kung kailan yung tawad niya, tugma naman, merong bilateral symmetry. Kung sana 7, naglakas loob pa sana siyang, huwag nyo na lang ituloy, kahit 0. Kasi alam nyo, kung babasahin nyo yung kasaysayan, yung 2 anghel nagpunta doon, napunta sa bahay ni Lot, yung pamangkin ni Abraham. Nung ngayong papasabugin na itong lungsod na ito, pauulan na lang asupre at lahat-lahat, sabi kay Lot, sino bang mga kasambahay mo? O ang asawa mo, mga anak mo? May mga manugang ka ba? Sino pa mga taga rito na ituturing mong miyembro ng iyong tahanan? Dalhin nating lahat. Yung mga anghel din gusto makasampo. Ha? Kaya hindi, kayo na lang ba? Wala na bang iba? Basahin nyo. Naghahanap pa sila. Who else will you count as member of your household and will take them? Gusto nila rin makasampo. Alam nila yung nangyaring tawaran. Sabi di siguro 2, ito naman kasi Abraham na to. Di na lang sinabing wala na lang. Wala 4 lang yung umalis.
Kasi yung mamanugangin, mga ayaw magsamahan. Akala nila nababaliw itong kanilang bibyananin. At yung asawa, di ba, lumingon pa, naging isang posteng asin. Kaya konti lang yun nakaalis. Pero hindi ng kwento natin ngayon. Ang napakahalaga, no? Una, Abraham did not really give so that he could get. Ang linis ng kalooban niya sa pagbibigay. So, huwag natin kalimutan yon. Isa pa na lesson, ano ang ating lesson number 1 kay Abraham? Anong unang-unang lesson? Stand to serve. Stand to serve. Always do good. Hindi nyo alam kung kailan nyo kailangan mag-withdraw. So tuwing kaya nyo, mga kapatid, mag-deposit kayo na mag-deposit. Hindi nyo alam kung kailan nyo kakailanganing mag-withdraw. Number 2, be good to the weak. Yung weak dito represented by God and the two angels. You might say, on all counts, they are not weak. But from the point of view of Abraham, they were strangers, they were weak. If you were not hospitable to them, they would have nothing to drink or eat. They would probably starve or they would die in the heat of the desert if you won't give them shelter. Be good to the weak. Hebrews 13:2. Do not forget to entertain strangers, for by so doing, some people have entertained angels without knowing it. May mga anghel pa nung panahon ng Hebrews. At naniniwala ako hanggang ngayon, meron pa niyan. Yung gagawa ka ng mabuti, di ba, sa mga kwento na ni Lola Basyang, may isang pulubi, aabutan mo ng tinapay, biglang yung pala'y isang makapangyarihang matanda na binigyan ka ng kapangyarihan. Lagi ang paggawa ng mabuti sa mahihina. Sa lahat ng mga matatandang kultura, yan ay isang mahalagang kaugalian. Huwag tayong gagawa ng mabuti doon lang sa malakas na pwedeng magbigay sa atin din, sapagkat hindi dumarating yung mga anghel na nagpapanggap na malalakas. Lagi silang nagpapanggap na mahihina, mga may sakit, mga pulubi, no? Mga kawawa. Huwag kakalimutan gumawa ng mabuti sa mahihina. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa ikinuwento niya na parallelism sa Matthew 25:40, the king will reply, I will tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Ano man daw ang gawin natin doon sa pinakamaliit, pinakamababa sa ranggo ng mga tinuturing ng Panginoong Hesus sa kapatid, ibig sabihin mga lingkod, mga kasama sa pananalig, sa pananampalataya, ano man ang gawin ninyo para sa mga lingkod na ito, sabi ni Jesus, aariin ko na sa akin yung ginawa. So akong may utang niyan, ako ang magbabayad niyan. Isa pa pong leksyon mula sa maiksing kwentong ito, intercede for people. Especially intercede for the godly. That's what Abraham did. Kaya malakas ang loob niyang makipagtawaran sa Diyos, ang hinihingi naman niya ng habag ay yung mabubuti daw. Ang totoo, wala naman talagang mabuti. Si Lot naman, hindi naman mabuti. Yung asawa niya, hindi rin mabuti. So, hindi naman talaga sila naligtas dahil mabuti sila eh. Dahil lamang sa kung anong factor yon. Kasi kung magiging technical tayo, wala naman talaga mabuti. Wala naman talagang righteous. And the Bible says there's no one righteous, not even one. But God is gracious, that for the sake of 50 who might be considered righteous, everybody who's obviously not righteous will also be spared. So intercede for godly people. Mga kapatid, kayo ba nananalangin para sa inyong mga Bible study leader, para sa inyong pastor, para sa inyong mga singer, mga worship leader, o kahit kanino, para kanino? Mahalaga yung nag-i-intercede. Pinakikinggan ng Diyos ang intercession. Yun ang magtataka kayo, isang hiwaga ng Diyos. Supposedly, siya ay all-powerful, all-knowing, ganyan-ganyan, pero nakikinig sa panukala ng tao. Nakikinig sa dasal. Lalo't medyo iyakin kayo, madrama, nakikinig. Genesis 18:24, sabi niya, will you really sweep it away and not spare the place for the sake of the 50 righteous? Diba, nabasa na natin? Far be it from you to do such a thing. Sino ang pwede ninyong ipalit dyan? Meron kayong kilala na righteous, o asawa, o anak ng isang righteous person, tapos bigla niyong nakita na may dilubyo, may sakit, may disaster, may crisis, ilapit niyo sa Diyos. Gawin niyo yung ginawa ni Abraham. Panginoon, alam niyo naman, napakabuti ng asawa nito. Papayagan niyo ba na yung kanyang asawa magkaganito? Papayagan niyo ba na yung anak niya magkaganito? Intercede. Hindi yun masama. Hindi ikagagalit ng Diyos na tayo ay nagsasalita para sa iba.
Tinitingnan niya ang ating puso. At kahit minsan mali-mali yung words sa sinabi mo, mali-mali pa yung premises mo, pero ang titingnan ng Panginoon, mabuti ang taong ito ha, kasi nag-i-intercede siya para sa iba. Ikalulugod niya yon. Hindi siya ma-offend. At tulad ng lagi kong sinasabi, napapakiusapan ng Diyos. Salamat. Salamat na lang, hindi siya yung napaka-legalistic na bawal, yes, yes, no, no, no. Napapakiusapan. So intercede even and especially for the ungodly. Romans 5:8. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Hindi naman namatay si Jesus para sa mga banal namatay siya para sa mga masama. So, ganun ang pag-ibig ng Diyos. Lalo't hindi ka ibig-ibig ang tao, mas nangangailangan yon ng pag-ibig. Tinawag nga si Jesus na kaibigan ng makasalanan Luke 7:34, the Son of Man came eating and drinking, and you say, He is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Jesus was called a friend of sinners because He did not avoid them. Kahalubilo siya, kasama siya ng mga tinatawag ng kanyang lipunan at ng kanyang panahon ng mga masasama at makasalanan. Doon siya nakihalubilo. Sabi niya, sapagkat ako isang manggagamot, ang nangangailangan ng manggagamot ay yung mga may karamdaman. Hindi niya iniwasan. Hindi niya ipinwera sa mundo niya yung ganung mga tao. So, ikatutuwa lalo ng Diyos kung sila ilalapit natin sa panalangin. Matthew 5:44-45, the Lord says, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Sabi nga, nakakita na ba kayo ng ulan na walang ulan dun sa mga unrighteous? Yung mga halaman nila, hindi nadidiligan? Nadidiligan din Sumikat na ba ang araw na madilim dun sa bakura ng makasalanan at sa inyo lang maliwanag? Hindi. So, lahat minamahal ng Diyos. Lahat binibigyan niya ng blessing. So, lahat din dapat nating ilapit sa Kanya. At mga kapatid, dapat nating matanto ito. Blessing sa isang lugar, sa isang community, sa isang grupo, kung may mga godly people. Nung may nagsasabi, Lord, sabi nila kay Jesus, yun pong mga original na tanim na halaman, may nagtubuan ng mga masasamang damo sa gilid, sa tabi-tabi, sa pagipagitan. Gusto niyo po bang pagbubunutin na namin yung mga masasamang damo? Ang sabi ni Lord sa Matthew 13:29, no, He answered, because while you are pulling the weeds, you might root up the wheat with them. Sabi, huwag niyong bunutin yung masamang damo dahil yung mga ugat niyan at yung mga ugat ng mabubuting halaman, nagkabuhol-buhol na doon sa loob ng lupa, di masasaktan din yung mabuting halaman pag binunot niyo ang masamang damo. Huwag. So, huwag kayong mahilig magbubunot ng mga masasamang damo. No? Kasi ang Panginoon mismo, sabing huwag. Ipaubaya sa Kanya at sa panahon kung anong gagawin sa mga ito. Kaya nais din natin ipakiusap, bagamat hindi kayo, dahil wala dito yung kakausapin natin, yung mga unchurch, yung mga tinatawag na ungodly or unrighteous, pasalamat kayo pag may mga Christian fellowship sa inyong neighborhood. No? Biro mo, kung may 50, hindi magugunaw yung buong lungsod. Dahil doon sa mabuting halaman, hindi bubunutin yung masama. So kung may mga fellowship sa mga bayan-bayan, mga lugar-lugar, office ninyo, mga nagba-Bible study, nagpe-prayer meeting, napakalaking blessing sa inyo yan. Alang-alang sa mga yon, mabe-bless din kayo. Yung mga iba, kung kailan naman nagwa-worship yung mga Christian, binabato pa nila yung bubong. No? Saka pa sila magpapatugtog ng lakas-lakas sa sound system, mga karaoke, at kinukonsume nila yung mga Christian na nagwa-worship. Hindi nila alam, blessing sa kanila yon na may mga Christian sa ganong lugar. Huwag sila dapat pahirapan. So, be an Abraham, intercede. And do not give up on anybody. Do not give up on anything. Sigurado naman na nabalitaan na ni Abraham kung ano nangyayari sa Sodom, kung gaano kasama ang mga tao doon, pero hindi niya give up. Inilapit pa rin niya sa Diyos. At alam niyo kung ba't siya tumawad ng tumawad, bumaba ng bumaba. Alam naman niya kasi na walang ganong karaming righteous doon Kung sigurado ba siya, makikipagtawaran pa siya. Pero hindi niya isinuko. Hindi niya i-give up agad. So kung meron kayong kakilala na parang, balato na kay Satanas yan, wag. Di ba?
huwag niyong isuko agad. Huwag kayong titigil ng panalangin para sa kanya. Huwag kayong titigil. At dagdagan nyo. Daigin nyo si Abraham. Dagdagan nyo pa yung hingi. Pero sana daigin din natin siya sa paglilingkod sa Diyos, ano? Mas habaan nyo pa yung pagtayo sa paglilingkod. Mas babaan nyo pa yung pagyuko, no? Dahil siguradong nakakatulong yun. Nakakabagbag ng loob ng Diyos. Yung nakikita na may intention ka man lang na bigyan siya ng kasiyahan. 2 Kings 20, although this is a story by itself, but I just like to substantiate what I'm saying na napapakiusapan ng Diyos. In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says, put your house in order because you're going to die. You will not recover." No? Kung ikaw talaga si King Hezekiah, mag-e-echo yung not ng prophet. Kasi may sakit siya, malubha, dumating yung propeta sa niya, "Ay, salamat, dumating ang prophet. Huwag ka magpasalamat, mamamatay ka na." Sabi ng prophet. "At di ka na babangon. Iyan na yan, tuloy-tuloy na." Sabi ng propeta. Siyempre, salita ng Diyos yun. No? Verse 2. Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. "Remember, O Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes." Para rin siyang si Abraham, he stood before the Lord. Pag nakikipagtawaran na siya sa Diyos, may nailalabas siya. Tandaan niyo, Panginoon, alalahanin niyo yung mga ginawa ko, yung mga pagpapakabuti ko, yung pagsunod ko sa inyo. May inilabas. Kung kayo ba makikipagtuusan sa Diyos, may mailabas man lang kaya. No? May inilabas. Alalahanin ninyo ang lahat ng aking mga pagsisikap, ang aking debosyon. And Hezekiah wept bitterly. Yan ang sinasabi kong throw in a little drama. Talagang humagulgol ka na humagulgol. Verse 4. Before Isaiah had left the middle court, dahil umalis na yung prophet, masabing mamamatay ka na, hindi ka na babangon, umalis na. No? Napaka-tigas naman ang loob nito propetang to. At nandun na siya sa middle court, papalabas na ng palasyo. Before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him. "Go back." Balik. "And tell Hezekiah, the leader of my people, this is what the Lord, the God of your father David says. I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. On the third day from now, you will go up to the temple of the Lord. I will add 15 years to your life. And I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria. I will defend this city for my sake and for the sake of my servant David." Tinaningan na eh. Kaya kayo kung mayroong taning o tinaningan kayo, ang mahal nyo sa buhay, dalhin nyo sa Diyos ang kaso. Huwag kayong susuko. Ha? Yung tinanim mo kayo, 6 na buwan ka na lang. Tumigil ka, yung ang propeta eh. Di ba? Nabaligtad pa. Huwag kayong susuko. Napapakiusapan ang Diyos. Ang sarap isipin. Ang sarap isipin yan. Wala ba kayong ipapakiusap? Di ba? Ipakiusap yan sa Diyos. Sabi ng Diyos, umalis na yung propeta, "Tigil, bumalik ka doon." "Bakit po? Nasabi ko ng bilin niyo ah." Sabihin mo, gagaling siya. "Mapapahiya naman ako niyan, ano?" Yung propeta, yabang-yabang, sabi, "Mamamatay ka na. Balik." Hindi lang siya, hindi mamamatay. Sabihin mo, may bonus pa siya, 15 years. 15! Kung mamamatay na kayo, kahit 15 days lang, salamat. 15 years. Sabi, hindi lang yon. On the third day, babangon na siya. Sabihin mo, magsasamba na siya sa templo. At, ide-deliver ko pa kayo sa mga kaaway nyo. Ang daming bonus binigay. Maganda rin ipapaalala nyo sa Diyos ang inyong mga tanim. Hindi sumbat yon. Ginagawa nila yung nagkiklik. Hindi masama. No? Pero meron ba kayong ilalabas sa bayong? "Diyos ko, nag-serve po ako sa inyo. 15 years akong kanta ng kanta." Di ba? Pwede mo bang masabing, 10 years akong Bible study ng Bible study sa mga maton? Pwede mo masabing, donate ako ng donate. Wala ako tingin ko magbigay. Dapat naman may masabi kayo, because these people show us the way. No? Basta hindi masama, hindi ka nanunumbat, ipapaalala mo lang, alam ko ba ang Diyos? Di ba, sinasabi natin, all-knowing, pero kailangan paalalahanan. Nagpalagay pa nga ng bahaghari para maalala niyang huwag babahain ng mundo, di ba? So, maglalagay ako ng bahaghari para maalala ko na may usapan na hindi ko nababahain yan. No? Pagka nagbe-burnt offering yung mga tao, naaamoy niya sa langit, ay, oo nga pala, natutuwa ako sa kanya. Kadalasan yung paalala. Hindi natin alam kung bakit, but it works.
And the Bible is here not only to tell us nice stories, but to tell us how to live. To tell us how to engage God. How to deal with our God, who is a mystery. Hindi mo mailalagay ang Diyos sa kahon, hindi mo pwedeng sabihin, alam na niya lahat. Paalala mo pa rin. Hindi mo pwedeng sabihin, ang Diyos ay ganito, hindi nababago ang isip. Ang dami beses nagbago. Diba? Sa panalangin. Sabi, nakita ko yung mga iyak-iyak dyan. Sige, tahan na. Tigil na ang dramang bukid. Gagaling ka na. Diba? Kaya, kung kayo naman, mga kapatid, ay isang Sara, na hindi naman kayo nananalig na, nag-give up na kayo, pero may asawa kayo, anak, kapatid, miyembro ng pamilya na mahilig makipag-ugnayan sa Diyos, mahilig mag-serve sa Diyos, ipasalamat nyo. Huwag niyong pigilin ng pigilin. Ano ka ba? Serve ka na lang ng serve. Kanta ka ng kanta doon, turo ka ng turo. Dito ka sa bahay. Hindi mo asikaso ng bahay natin. Pasalamat kayo kung meron kayo ng member ng family na mahilig maglingkod sa Diyos tulad ni Abraham. Kasi pati kayo magbubuntis. No? Of course, it's a symbolism, no? Hindi naman na-expect na biglang magbuntis kayo. Kundi yung inaasam-asam nyo, yung mga hindi nyo na pwedeng matanggap sa buhay, alang-alang sa miyembro ng pamilya nyo na naglilingkod sa Diyos, maaambunan kayo ng grasya. So maging Abraham din tayo, lalo may mga member tayo ng pamilyang ayaw nang maniwala, ayaw na talagang umasa, sa walang tigil natin na pakikipag-ugnayan sa Diyos, may pag-asa. May pag-asa. Kasi ang Diyos bine-bless din niya yung mahal mo eh. Yun ang damo na mabuti, ayaw niya ipabunot yung masama dahil baka madama yung mabuti. Sa kaayawan na lang ng Diyos na palungkutin kayo, pati yung mga mahal niyo sa buhay, ibe-bless. Laging ilapit. Ang lagi ko lang sinasabi mga kapatid, huwag kayong bibigay, huwag kayong susuko. Makipag-usap kayo sa Diyos. The worst that you will get is a no. And it won't kill you. But the best that you can get is a yes. So laging lumapit, laging manalangin. Yan ang isang bagay na madalas nakakalimutan ng mga taong walang problema, yung manalangin. No? Pero ang panalangin, isang napakalaking blessing sa atin. Can you imagine kung walang panalangin? Paano ka magsusumbong sa Diyos? Paano ka lalapit? Paano ka hihingi ng habag? Kaya ang panalangin, napakahalagang ministry. At hihingi na rin lang kayo, lakihan nyo na ang hingi. Lakihan na. It was Abraham, not God, who set limits to what Abraham was asking for. But what really limits us is our faith. Pag hindi naman kayo naniniwala na matatanggap nyo nga, hindi nyo hihingin. O hingin man ang bibig nyo, hindi naman kayo nananalig, di rin mangyayari. 1 Corinthians 2:9, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Sa galing ng tao, sa layo na ng narating ng isip, sa dami na ng nakita ng mata, hindi pa raw naaabot ng sinuman ng kanyang imahinasyon yung inihanda ng Diyos sa pagpapala para sa mga umiibig sa Kanya. Can you imagine this? Beyond what you can imagine, God is prepared to bless us. So ask, engage God. Matthew 7:7, ask and it will be given you. Sabi ng Panginoong Jesus. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. I want you to do something now, brothers and sisters. Let's bow before the Lord, close our eyes. But those of you who would like to ask God of something, ask Him now. Nakikinig ang Diyos, napapakiusapan siya. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Some Lessons from Abraham. Ako po si Pastora Emma Bobadilla. Inaanyayahan po namin kayo na dumalo at makisaya sa Jesus Celebration sa ating day-by-day mini-bulwagan QC Central. Tuwing linggo sa ganap na 9:00 ng umaga para sa ating Jesus Studies at 10:10 naman para sa ating Jesus Celebration. Sa F. Benitez Hall Alumni Center, UP Campus.
Para po sa detalye ng schedules at location, narito po ang ating contact details. Tumawag lamang po sa 0905-565-3464 or 0910-863-7268 or sa ating social page, Day by Day Jesus Ministries, QC Central. Halinang ipagdiwang ang Panginoong Jesus. Napakarami pong kayamanan ng ating bayan at kuminsan hindi naman karapat-dapat na magkaroon tayo ng napakaliit na pagtingin sa ating sarili. Nangyayari lang yon kung hindi natin kilala ang ating nakaraan, hindi natin kilala ang mga kayamanan ng ating bayan na nagpapaganda sa atin pong lahi. Kaya naman dapat natin kilalanin ang nakaraan, ang kasaysayan, at ang mayayamang mga pamana sa atin ng ating mga ninuno. Ang mga hiyas po ng ating lahi, ang mga kayamanan ng ating bayan ay binubuo ng maraming bagay. At isa na rito ang musika. Ang musika ay salita daw ng kaluluwa. Ang musika ay napakabisang paraan upang ipahayag ang ating damdamin, ang ating mga pangarap at ang ating mga pagpapahalaga. Sa Pilipinas po, ang musika ay paraan ng pagpapahayag ng mga espiritual na bagay. Ang mga Pilipino kapag gumagawa ng musika kadalasan ay upang sumamba. Kaya tayong mga Pilipinong Kristiyano ay dapat lamang na mag-aral ng mga tugtog ng ating bayan at gamitin naman natin ito sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Dapat nang bawiin ang musika ng Pilipinas mula sa kung ano-anong mga paggamit na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At ito naman ay dapat ialay sa paanan ni Jesus upang lalong makadagdag sa marami, makulay at magagandang paraan ng pagpapahayag natin ng ating pananampalataya. Ang musika ng bayan, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. Narito at ating pakinggan ang mambayo, mga tunog ng pagbabayo ng palay na may kasamang mga awit mula sa mga kalinga. Ang mambabayo ay isang karaniwang gawain ng mga kalinga at ito ay pagbabayo ng palay. Gayunpaman, ito isinasagawa sa sari-saring estilo at pamamaraan ayon sa idinaraos na okasyon, halimbawa ay kasal o kaya ay may mga kinalaman na seremonya sa mga patay o mga libing. Ang mambayo ay sinasaliwan ng awit tulad ng naririnig natin. Ang sinasaliwan ng awit na pagbabayo ng palay ay ginagampanan ng 8 kababaihan at sinasagot naman ng mga kalalakihan. Paulit-paulit at mauulit na maririnig ang ritmikal na pag-awit ng mga salitang ima, isa o insa. Kasabay nito ang kanilang pagbabayo. Anong ibig sabihin ng ganitong uri ng pagbabayo? Pagbabayo ng palay na hindi lamang ang dahilan o ang gustong mangyari ay makapagbayo ng palay, ito rin ay isang bigkis panlipunan. Sa pagbabayo, makikita ang tulungan, pakiramdaman, pagsasaya. At makikita natin ang pagiging dakilang mga musikero ng mga Pilipino na maging sa pagbabayo ng palay, gumagamit sila ng musika, hindi lang upang sila ay malibang at pagaanin ang trabaho, kundi patuloy na ipahayag ang kanilang nadarama. Sa mga Katagalugan at sa mga nasa kapatagan ng Luzon, uso rin ang bayuhan, lalo ang pipigan. At kadalasan, yung halo na ipinangbabayo ng pinipig, inuukit pa ang loob nun at nilalagyan ng parang bolang kahoy sa loob na habang nagbabayo, kakalog-kalog naman ang bolang ito at gumagawa na naman ng isang ritmo. Yan po ang mambayo, ang pagbabayo ng palay na may saliw ng mga awitan ng mga kalinga. Ano po ang maaari nating matutunan sa kayamanang ito ng ating lahi? Na ang bawat gawain natin ay maaaring saliwan ng musika.
lalong-lalo naman ang pagsamba natin sa Panginoon, ang ating mga paglilingkod, na sa paglalagay natin at paglalapat ng musika, hindi lang gumagaan ang ating trabaho, kundi na ipapahayag din natin ang ating damdamin. Musika ng bayan, kayamanan ng ating lahi, hiyas na dapat makilala at ingatan. Panginoon, ang sabi niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin. Lahat ng kabigatan ng isip at katawan, inilalagak ko na sa inyong kantungan. Nais kong madama, haplos ng iyong kamay. Paghako sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama, init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong paanyaya. Dito sa piling niyo, nais kong magpahinga. Ang pagod kong puso, naghahanap ng ligaya. Lapatan ng lunas, bigyan ng pag-asa. Nais kong madama, haplos ng iyong kamay. Paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama, init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Narito ako ngayon, ituyan mo sa bisig ng iyong pagmamahal.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!